Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. Ngayong araw, bali medyo weeks na nga po yung nakalipas nung lumabas itong deepfake video na ipinapakalat nitong mga kritiko ng ating presidente. Kumbaga itong the so-called full run video nga po na sinasabi nila na ilang buwan hinintay ng ating mga kababayan kasi nga sabi nila ilalabas na daw, kesyo ilalantad na nila itong video nga na tinutukoy nila na makikita daw, mapapanood nyo na si PBBM daw mismo yung nandun sa video na gumagamit daw ng so-called coke. Yun yung sabi ng mga detractors niya, yung mga naninira sa kanya, sa ating presidente. So mga kababayan, dumaan po yung SONA nung July 22 nagsona, ikatlong SONA ng ating presidente Bongbong Marcos. And same day, nilabas nila itong video na to. Ayan. So kung makikita nyo dyan mga kababayan, halata naman na hindi si PBBM yan. Lalo na ako ngang hindi professional na magaling mag-edit. Unang kita ko pa lang, unang tingin ko dun sa video, yung tinignan ko, halata pong inedit or al-edited. Diba? So, itong may ipapakita ko sa inyo, isang al-edited din, kasi nga maraming naniniwala dito sa peking video na ito na pinapakalat ng mga detractors, ng mga kritiko ng ating presidente para siraan siya. Mga kababayan, ipapakita ko na sa inyo. So yan, nakikita nyo po ba yan? Ano yung nakikita nyo? Sinong kamukha? Diba? Sinong kamukha? Itong nasa gitna, ito talaga, mukhang talaga, legit. Kumbaga, mukhang siya talaga. Na inedit lang para magmukhang si PBBM, para siraan siya, sirain yung pagkatao niya. Diba? Yung credibility niya bilang presidente natin. Tignan nyo, grabe yung mga ginagawang ito ng mga sabihin na nating insecure na kritiko ng ating presidente. Lahat gagawin nila, no? Pero mga kababayan, ang good news naman dito, kumikilos po ang ating mga otoridad para matukoy kung sino po yung gumawa ng peking video na ito para ipalabas na si President Bongbong Marcos. Actually, iniimbestigahan yan hanggang ngayon, ongoing yung investigation about dito nga sa deepfake videos na ipinapakalat ng mga may galit sa ating presidente. And sana talaga po mapanagot na itong mga kritiko ni PBBM na naninira sa kanya. Ito mga kababayan, may ipapakita ko sa inyong post Ano po to? Isa rin sa mga nautog. So yan, mga kababayan, nababasa nyo. Sabi ng isang nautog, hindi talaga totoo yung video. Pero kung i-share mo yung video na hindi totoo, ipapakulong ka ng totoo. Kayo mga kababayan, ano sa tingin nyo? Pag nagpakalat ka ng fake news, siniraan mo yung tao. Siniraan mo yung pagkatao niya, inakusahan mo siya na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, lalo na po sa social media, may ginawa pang peking video. Tingin nyo ba tatawanan lang yan, ha? Di ba dapat maging liable kayo dito sa mga paggawa nyo ng mga fake news? Sa pagpapakalat nyo ng misinformation, sa pagpapakalat nyo ng mga kasiraan, lalo na presidente po yan. Pag gumawa kayo ng katulad yan, peking video, nag-share kayo ng peking video, dahil sa inyo lang din naman yung galing source na yan, na inedit lang naman, obviously, dapat ba tawanan lang kayo, apiran kayo, purihin kayo? Hindi ba dapat maging responsible kayo sa consequence na dapat ipataw sa inyo? Dapat talaga kasuhan kayo. Kasi paninirang puri yan. Presidente pa yung sinisiraan nyo. Isa pa, nagpapakalat kayo ng mga bagay na hindi naman totoo o walang katotohanan. Ano gusto nyo? Palaktakan pa kayo sa ginawa nyo? Baka kung kayo ang gawa ng fake na ganyan na video, ipagkalat na gumagamit kayo.
baka mas humurumentado pa ang gawin nyo. Baka mas grabe pa yung gawin nyo. Tapos ina-expect nyo yung presidente natin, yung mga otoridad natin na naaalarma dyan sa mga unedited na ginagawa nyo, matuwa sa inyo, papalakpakan kayo. Para naman kayong hindi nag-iisip. Para naman kayong hindi nag-aaral. Para naman kayong walang pinag-aralan. Yung pag-share nyo pa lang ng video na alam nyong peke, pinapalabas nyo lang na wala kayong pinag-aralan. Na yung capacity ng utak nyo napakaliit lang. Kasi alam mong peke, papakalat mo pa. Gagawan mo pa ng content para ano? For the views? Na alam mo naman na peke Kung may utak ka talaga, kung ginagamit mo talaga yung utak mo, yung brain cells mo, kung meron man, bakit mo isi-share? Buti sana kung isi-share mo yun for awareness, na edited yun, na hindi yun totoo. Hindi Sumasabay ka lang sa uso, sumasabay ka lang sa issue, para pag-usapan, para kumuha ng simpatsya ng tao. Kasi alam nyo mismo sa sarili nyo, na peke yung video. Na ginawa lang yung video para mapanindigan yung kalokohan na ginagawa nyo, yung pagpapakalat nyo ng maling impormasyon tungkol sa ating presidente. Hindi ba kayo nahihiya na ipinagyayabang nyo, may pinag-aralan kayo, nakagraduate kayo, or whatsoever, pero mas matalino pa sa inyo yung mga taong hindi nakatapos ng pag-aaral. Mas matalino pa sa inyo at mas nag-iisip pa yung mga taong nilalait nyo sa comment section, yung mga sinishare nyo, yung mga comment sa mga post nyo dahil lang against sila sa mga pinopost nyo online. Mga nag-aaral naman kayo. Pero bakit hindi nyo ginagamit yung kukutin nyo? Alam nyo naman palang mali, ipagpipilitan nyo pa na tama para lang hindi kayo mapahiya. Okay na lang na ipakalat yung mali para lang huwag tayong mapahiya sa paninira natin kay Bongbong Marcos. Ganun ba? Ganun ba nasa isip nyo? O wala lang talaga kayong mga upak? At hindi nyo na-realize na malaki yung nagiging epekto ng ginagawa nyo. Tapos gusto nyo, hindi kayo maging responsable dito sa mga pagpapakalat nyo ng fake news. Dapat lang talaga makasuhan kayo, makulong kayo. Dapat lang yun. At ang nakakatawa pa dito mga kababayan, itong mga taong naninira sa ating presidente, itong mga taong dumudungis sa pangalan ni President Bongbong Marcos, akala nyo ba walang balik yan sa inyo? Isa-isa na nga po sila mga kababayan. Marami pa akong gustong i-discuss actually. Pero alam nyo naman po, may ongoing hearing, Senate hearing dito sa isa pong nausog din, maisog, sorry. Ang hirap kasing bigkasin maisog na nalilink na naman po dito sa issue sa Pogo. Kung matatandaan nyo last time, di ba? Yun nga, may mga dokumentong nakalap dito sa Mayporac, Pampanga na dokumento na nakapangalan dito sa dating spokesperson ng previous administration. And ngayon, merong hearing sa Senado kasi nga po yung bahay niya dito sa may Benguet ata yun. Pakita ko na lang po sa inyo. Sabi, ayan, bahay ni, ayan, basahin nyo na lang po, sa Pine Woods Golf and Country Club sa Tuba, Benguet. Sinalakay ng mga otoridad. 2 Chinese national na datnan sa operasyon. Ayan. Ayan mga kababayan. I-discuss din po natin yung naging hearing, yung naging ongoing Senate hearing dito po sa issue kaugnay dito sa dating spokesperson ng previous admin at dito nga po sa 2 Pogo workers na nadatnan po na nag-i-stay dito sa kanyang property.
So yan, pag-usapan po natin yan mga kababayan bukas, no? So yun lang mga kababayan, and huwag po tayong magsawa na mag-comment dito sa mga post ng mga taong nagpapakalat ng maling impormasyon regarding sa ating presidente. Kasi napakalaking bagay po, no, na kinukorek natin sila. Regardless kung paano sila mag-respond sa atin, ang importante na i-correct natin yung mga misinformation na ikinapakalat nila para syempre sa awareness din po ng iba nating mga kababayan na syempre nagbababad sa social media at nakakabasa nun. Diba? So, yun lamang mga kababayan, and maraming salamat po sa inyong lahat.